pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Hindi tama namang galing sa mga opisyal ng pamahalaan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news. Ito ang binigyang diin ng Malacanang matapos na i-share ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang social media account ang isang video na umano'y isang artificial intelligence o AI generated. Sa nasabing video, mapapanood ang 3 kabataang lalaki na nagsasabing tutol sila sa impeachment case ni VP Duterte. Giit ng Malacanang, dapat na maging responsable ang mga opisyal ng pamahalaan sa pagbabahagi ng mga impormasyon sa publiko, lalo na kung inihalal sila ng taong bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi na kailangan pang mag-sorry ni Senator Bato. Sa halip ay i-acknowledge na lamang nito na hindi tama at peke ang na-share nitong video. So ngayon, na ginawa po nila at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Hindi ka na kailangang mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila, considering na binoto sila ng taong bayan? Sa isang post kanina, sinabi ni Senator De La Rosa na hindi importante sa kanya kung AI-generated ang kanyang na-share na post. Para sa kanya, mas mahalaga ang mismong mensahe nito at hindi ang messenger. Kung si Vice President Sara Duterte rin ang tatanungin, wala anyang masama kung mag-share ng isang AI video ng pagsuporta sa kanya, basta't hindi naman ito pinagkakakitaan. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin, basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.